Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, April 1, 2026. So, finally, nagkaroon ng magandang direksyon yung market natin. So, may bounce ulit siya na malakas ulit, 0.84%. And then, nag-close tayo ng 5,998.68. So, gumanda ulit dahil dun sa consistent na mga news regarding sa pag-pull out ni Donald Trump sa Iran. So ongoing pa rin naman yung pagbomba niya sa Iran, pero meron na siyang plano na umalis doon, and then bahala na raw yung mga merong bansa na nag-aangkat ng oil doon sa Strait of Hormuz. Ayan, pinabayaan na niya kasi wala daw maitulong sa kanya, yung especially yung UK. So with regards doon sa inumpisahan naman niya na giyera doon sa bandang Iran kasi walang gustong sumali na ibang bansa doon. Okay, so okay, mahaba yung bakasyon, kasama na rin siguro yan. Plus yung ongoing pa rin naman yung gera, negative 1.2 billion na net foreign sales. So laki pa rin. Actually, kalahati niyan galing kay Ali. Kasi halos 600 million yung net foreign sale niya for today's trading. Pero umakyat pa rin siya. So kasama siya sa pag-uusapan natin. So yung total na net foreign sale natin nasa around 3.2 billion kasi 2 billion yung computation natin kahapon naman. So marami pa rin yung lumalabas, di ba? Pero malakas yung sipa ng market. So ibig sabihin, baka ano lang to, yung mahabang bakasyon, very uncertain kasi yan, di ba, yung market natin. Tapos mahaba pa na walang trading. So baka matrap yung mga foreigners kaya lumalabas pa rin sila. Okay? So malakas yung bounce ng US market kagabi after ng announcement na yun ni Donald Trump, di ba, nag-bounce sila ng more than 2%. Tapos ngayon, yung futures, okay pa rin naman siya. So pati yung crypto natin, malakas pa rin yung kanyang galawan. So kapon, di ba, nalaglag pa rin yung euro pero ngayon sumabay na siya. So nag-up sila ng mga 2% doon. Tapos sa Asia markets is okay din siya. So globally, maganda yung pinaka-sentiment ng markets natin. Okay? So yun po yung overall picture, at least sabi natin, di ba, bear this PSE, and then babakasyon tayo na merong good anticipation sa markets natin. So nauna sa listahan natin, ayan, natuloy na nga yung breakout. Talagang breakout na si DHI after ng mga good news sa market. Nag-breakout siya ng 12.32%. May konting pullback pa siya pero malakas talaga. So meron siyang 3 ilan ba to? 47 million na net foreign buy. Ayan, congrats. Ito yung pinakapanalo sa time na meron tayong gera doon sa Iran, si DHI natin. Tapos si Nickel, yung mga mining stocks, 6 o 8% yung inakyat ng kanilang pinaka-main na index. So malakas sila. So nag-up si Nickel ng 7.86%. Meron siyang net foreign buy na 4.29 million. Then, si APX ay umakyat din, 6.18%. To, maganda yung galaw ni APX eh. Halos mag-recover na. Meron siyang 19.99 million net foreign buy. Tapos si Ali, nag-bounce na nga siya dahil siguro sa share buyback. Pero meron siyang 526 million na net foreign sell. Ang laki na lumabas kay Ali. So, okay, tignan natin for next week. Tapos si AP at last, nag-bounce din malakas, 16.53%. And then meron siyang 5.79 million net foreign buy. And then si OGP for mining. So, meron din siyang up move na 6.92%. So yung disclaimer pa rin ulit natin dito sa market natin. As usual, pakibasa na lang. Yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagawin dito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto yung bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. Subscribe ka lang, or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga subscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers. Hopefully maganda yung view natin ngayon. Kasi second day na maganda yung bounce ng market. Company reviews, mga sample trades sa market. So aral na lang ulit tayo. Yun na lang magagawa natin during this long break. And basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management sa market, and basic learnings sa PSE market natin. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga crypto related
vlogs, social media, Facebook account na Palawi Trader or dito sa Facebook page. Pili ka na lang ng i-follow mo dyan. Tapos sa Twitter, meron tayong summary. Ang aga maglabas ngayon ni Philippine Stock Exchange. So by the way, bago pala tayo magpatuloy, so ito yung mga holidays natin, di ba? From ongoing Thursday at saka Friday. So celebration natin ng Lent season naman sa Pilipinas. Ayan. So mahaba yung bakasyon. Tapos yung pinaka-summary ng market meron na dito. Magang naglabas yan Philippine Stock Exchange. So makita mo dito sa pinaka-summary natin, si mining and oil yung pinakamalakas kasi nag-up siya ng 6.37% followed by holding firms na may mga big caps. So meron siya 2.07% at saka finance nag-bounce din siya ng 1.89%. At least, di ba? So berde yung pag-usapan ng market. But namula pala dito sa industrial negative 1.38%. Okay. So ito yung pinaka-summary natin. Nung una pala si Ayala Corporation. Yan, mga holdings na 6.06%. Banco de Oro, 5.5%. Si Ali, finally, pero mapula pa rin yung net foreigners niya. So 5.33% up. SM 2.1%. BPI 1.7%. GGS 1.63%. And then sa mga losers natin, CNPF minus 4.29%. San Miguel minus 4.04%, Monde minus 3.75%, tapos Emperador minus 3.25%. Marami din pala bumagsak din. Kahit na plus 0.8 si index natin. Okay? So DHI, pinaka-winner, the Tampakan Gold Copper Project and corporate moves by C Family Dominion Holdings have also fueled periodic surges in mining-related stocks. Ayan. Kasama kasi sa yung mga pinag-usapan natin ngayon. At saka yung mga pumipitik, mga mining stocks talaga during this time. Okay? So, share buyback ongoing, OPM, SMPH, and then si Prut. So, nung first half naman, marami ng berde. Ayan. So, nangunguna na kanina pa si Ayala Land. Nag-up siya ng 5.95%, AC 4.67%, BDO 3.9%, SM 3.3% at saka si Jollibee 2.98%. So sa loser, CNPF pa rin minus 2.5%, Meralco minus 1.21%, and then DFC minus 1%. Okay. So just in, a total of 66 million kilos of LPG from US, Canada, and Mexico will be delivered to the Philippines. Ayan. Pero bakit ganun? Tumataas pa rin yung mga bilihin natin. Ali, approved 10 billion share buyback. Yun yan, share buyback. Ali resumes buy stock back program. Hotel 101, hindi na rin pinansin to. No? Plans a USD 300 million Series A perpetual preferred shares. Double Dragon is ramping up its capital market efforts in the Philippines and in the US. Pero hindi siya pinansin for today. Okay. So Wall Street risk on mood in stock and metals while oil and the US dollar are seeing a mild cooling off. Ayan. Okay. So CREC energized 69 megawatt solar plant in Silay City. PhilWeb is undertaking its largest expansion by partnering with New Star, Double Dragon ulit. The Philippines must pivot its capital market strategy toward small and medium enterprise. PhilWeb, ayan. May maraming balita si PhilWeb. So Playtime yung kasama niya, no? Playtime Gaming. Crucial period extended. So ito yung supply natin, di ba? Okay. So nearly 51 days na daw nag-stockpile kasi ang Philippine markets. So US stocks rise after report Iran contacted CIA to discuss ending war. Okay. So nung una, deny pa yung Iran, no? Ayan. So gusto na matapos din. Siyempre, dami kasi namamatay. Tapos yung mga, hanggang ngayon kasi, kung mapapanood mo yung mga balita, di ba? Grabe yung pangbomba ng US. Yung mga B-2 bomber nila, di ba? Doon sa yung mga yun nila madalas lumalabas sa yung mga bunker buster Yung mga pinambobomba nila doon. Okay? So syempre maraming namamatay doon na mga tao, di ba? Okay. So patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, pwede po kayong sumali sa
group natin. Ayan. So, pwede mo double check after na Holy Week vacations naman. Okay? So, punta tayo sa index. Nauntog pala tayo kanina, no? So, more than 1% pala yung index natin. Pero medyo na-pullback na siya kasi malakas yung net foreign sell. Okay? So, anyway, okay pa rin. Kahit pa paano, yung range natin, naglalaro lang dito sa may gap mula sa 5,800 hanggang 6,100. So, may konting sign na nabubuhay yung RSI natin. Ayan. Lumalaban siya. And then, pati yung itsura ng MACD, medyo nagre-recover din yung, yung price action niya. Okay? So, good. Kahit na net foreign sell ng 1.2 billion. So, na-close tayo 5,998.68. Hindi pa sinakto sa 6,000 tapos nag-gain yung index ng 0.84%. Okay? So ito yung mga winners, si Atlas Mining, ayan, marami na nag-bottom na mining stocks. 16.53%, Dominion Holdings, ayan, breakout na nga, oh. Laya na. So 12.32%, tapos si Lode, walang volume. Si Nickel, 7.8%, so nag-bounce na rin. OGP, 6.9%. Sino pa? Si APX, 6.18. Ito magandang galaw ni APX ulit. Ayala Corporation, yun, breakout ulit, 6%. Felix Mining, 5.76. Si Ali, 5.3. Laking traded value nyo. Nasa billion. Tapos si Lipanto, 4.47. Okay, panahon na naman mga Minero next week. Apollo, 3.9. AGI 3.45. Uy, breakout din Si Agio kaya. ABA 3.17. Bounce si Agio. Ayan, nag-up din siya pero kulang sa volume. 2.86%. And then si Maynilad 2.49. Ayan, nakakabalik na rin pala si Maynilad. Ganda rin yung setup nyo. Okay, so yun po yung mga winners. Sa losers si Aboitiz Power. Ayan, so parang hindi ka pat finger yung kahapon. Minus 5.21%, PXP, minus 5%, web. Bumabalik ko na, minus 4.55%. Tapos si Green, minus 4.02%, Monde, minus 3.75%. And lastly, may volume lang si Emperador. Okay, hindi mo masyadong gumalaw. Minus 3.25%. Okay? Yun po yung mga movers ng market. Silip tayo ng konti dito sa galawan sa global market. Okay, so mukhang hindi natin abutan yung magandang galaw ng market sa US mamaya. So futures sa S&P plus 0.5, Dow Futures plus 0.61, saka si Nasdaq plus 0.69%. Okay, maganda yung galaw. Tapos Europe stocks more than 2% up at saka majority ng Asian stocks, berde rin po yung galawan niya. Ayan. Sawa na yata sa gera si Donald Trump. Okay, tapos sa crypto, malakas din siya. 68K si Bitcoin, nagre-rebound, Ethereum 2.1, BNB 614, XRP 1.35, tapos si Sol 83, at saka si Dodge 0.09. Okay? So, bawi lahat mga alaga natin. And quick review dito sa mga trending stocks ulit. Okay? So, unahin po natin si DHI. Panalong-panalo yung mga traders natin dito. Nag-breakout. Okay? So, lakas. Nag-up siya ng 12.32%, 7.75 close, and 3 million net foreign buy. Ayan. So, binomba na talaga yung pinaka-price action natin. Meron ba tayo sa kaliwa? Wala, no? All-time high si DHI natin. Okay? So, mukhang parabolic na rin to Extended Fibonacci. Sakto, no? Ayan, no? Okay. So, 9.57 pa yung prediction ng parabolic na pinaka-price action natin. Or pwede rin naman siguro, no? Meron siyang trading channel dito. Ito yung parang nagkaroon siya ng resistance, di ba? Dito sa bandang pinaka-pick natin, 8.7 o 8.2. Ayan. So, naging ganyan pinaka-trading channel pala ni DHI natin. So, dahil dyan, malakas yung sipa,
nag-overbought na yung RSI natin. Bullish talaga, oh. Tapos sa parabolic na rin yung itsura ng MACD formation natin. Meron pa ba? Baka meron pa. Kasi based sa price action niya at saka volume, tumataas pa siya eh. Okay? So congrats na lang. Hopefully maganda pa rin sentiment by Monday. Monday na no, yung opening natin. Okay. So next, sa mga mining stocks, saglit. Silipin natin si gold. Ano ba price action niya? Ayun, nag-pump pala siya. Oh. Itong, di ba kapon, ito yung wala. Andito lang tayo kahapon eh. Ayan, nag-pump yung ano, yung kandila niya kaya maganda rin yung galaw ng mga ano, mining stocks. Okay, so nag-bounce siya. So good sign para sa market. Um, hopefully mag-fill the gap siya ulit. Yung last na jump niya, nag-fill the gap tapos saka siya nagkaroon ng breakdown. So dyan muna yung range natin bago natin ilagay dito sa bandang taas na around 5.7, no? So ganyan na lang muna yung pinaka-range natin. Pero mapapansin mo din yung RSI niya nag-ano na, nag-reverse na ng direction. Ayan. So pati MACD okay na rin yung galawan niya. Okay? So nag-close 4.53 up ng 7.86%. And then meron siya 4.29 million net foreign buy. So sabay-sabay na yan. 'Di ba? So hindi na kailangan na analysis lahat ng mga mining stocks natin is nag-bounce. Ito yung maganda kay APX, 'di ba? Apex Mining. So meron siyang upcoming dividends. Ang pinaka-ex date natin is April 14. So mga 2 weeks pa. And yun nga, nakaka-recover na siya bago yung ex date niya. So good sign din. Para mas maunang mag-test sa ano resistance si ano APX, ayan oh. Ganda rin ng trend niya oh. Opportunity pala yung drop na yun oh. Kaya lang kasi hindi mo masabi, di ba? Kung matake si Donald Trump, sigurado naman bagsak yung mga alaga natin ulit. Okay. So anyway, RSI above 50 na and then nagre-recover na rin po yung pinaka-price action natin sa kanya. Okay? Congrats. Mukhang magre-retest dito sa 17.6. 15.8 na pa sa 16 pesos si APX natin. Okay, next si Atlas Consolidated Mining. Nag-bounce na rin siya after ng malakas din yung sell-off na ito ah. Sukatin natin gaano kalakas yung drop ng price action natin. Si PXP nawala na naman ng momentum. So, halos 40% pala yung drop nito si ano. Okay, opportunity sa bounce. Si 80. So, nag-close siya 7.19. Ang maganda sa kanya, nag-break dito sa malapit sa MA 100. So, pwede nating itaas yung resistance dito sa 8, mga 8.05. So, gumanda na rin yung price action niya. Wala pa sa RSI 50 pero nagre-recover na pati yung RSI, pati yung MACD formation natin. So malaki yung range kasi malalakas yung ano niya, yung price action. Nag-close 7.19, up siya ng ilan ba to? 16.53%, malakas, and then 5.79 million net foreign buy. Okay, next. Isabay na natin si OGP kasi mining stocks din. So bounce din siya, malapit sa MA 100. Kung nag-bottom siya dyan, so most likely baka fill the gap tayo dito sa around 37 for next week, no? Okay na rin yung RSI niya, oh. Ganda na rin. So medyo lumusot na. And then yung MACD niya nag-stabilize na rin. Pare-parehas yung ano, itsura ng mga mining stocks natin. So nag-close siya 34 pesos, up ng 6.92%. And then meron siyang 6.04 million net foreign buy. And then lastly, si Ali, ayan. Pero hindi pa to yung parang bounce, personal bounce ni Ali, no? Kasi hindi galing sa traders, parang galing sa share buyback. So, di ba, nag-oversold tayo dito dahil patuloy na ano lumalabas yung foreigners pa rin kahit na may good news na tayo kahapon. Pero anyway, pwede mo na ilagay sa support yung 15.93. So, ang kailangan natin malampasan by next week is yung MA9. Nag-close siya 17 pesos, 5.3%. Pero net foreign sell ng 526 million. Okay? So yung iba na maakyat, hindi ko napansin Sina AC, di ba? Malakas yung galawan kung meron siyang mga malalakas na net
foreign buy. Okay, so balik tayo dito sa index. So as usual, yung galaw natin is affected ng long holidays kaya naglabasan yung investor natin. Siguro kung hindi, baka nag-break tayo dito sa MA20, no? Balik tayo ng 6,000 level. Pero normal naman yan. Kasi nga, matagal yung bakasyon. So, malaking risk para sa mga big investor yan. So, hopefully by next week, Monday, April 6, di ba? So, makita na ulit natin maganda yung galaw ng market. Especially kung itigil na ni Donald Trump yung pag-atake niya sa Iran. Unless mag-flip-flop na naman siya, di ba? Pero mukhang ngayon, so both side na yung nagkakaroon ng usapan. Unlike last time, early days ng week natin, ang usapan, si US lang, di ba? Yung meron talks. Pero ngayon, pati Iran na napapanood na rin natin, di ba? Hopefully, ganun nga yung mangyari sa kanya. Ceasefire na, and then problema na lang yung Strait of Hormuz. Okay, so yun lang muna yung ating review. So enjoy natin yung Lent season. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yung ating Twitter and Patreon. So mag-gusto ng guide, sali lang po kayo sa group natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Happy long weekends po.